And yung potential future nito guys, no, magiging maganda yung, kumbaga everything will be in favor, magiging favorable sa'yo yung resulta nitong mga nilalakad mo. Everything will always work out for you in the future. Everything will be in your favor kung pinoproseso mo right now is yung pagpapalaganap ng iyong kabuhayan, ng iyong karera, no? Everything will always work out for you kung meron ka mga bagong opportunities. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito ay isang timeless reading guys para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng story na to guys. So, shuffle natin yung cards, hanapin natin yung energy ng Aries. Ito mga kapiksi, Aries, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, where you are right now, mga kapiksi, binibuild nyo yung pundasyon ng buhay nyo mga kapiksi. So, it's either you're building your career, you're building your business, you're building the life that you want, no? Pero kasalukuyan kayong, kumbaga, nasa construction phase, nasa construction phase kayo, binibuild nyo, no? Yung inyong pamumuhay, yung dream life na gusto nyo, mga kapiksi, nandun kayo sa stage na yun. Yung mga potential and challenges nyo, this is more on potential guys, kasi pwedeng yung iba sa nyo, you are also building a family of your own guys, no? O kaya naman, kahit matagal na kayong may pamilya, parang nagtutulungan pa rin kayong mag-asawa para ma-build nyo yung buhay na gusto nyo para sa pamilya nyo mga kapiksi. So, dito, hindi kayo nag-iisa, maaaring may katulong kayo, pero kung single naman kayo guys, sorry, kung single naman kayo, parang piniprepare nyo yung sarili nyo para in case na magka-jowa na kayo or ready na kayo na mag-commit or mag-settle, diba? Kumbaga parang preparation nyo na rin guys. What you need to focus on, you have to understand guys that the real power is ikaw, no? Nasa iyo yung totoong kapangyarihan, nasa iyo yung totoong kaganapan ng buhay mo. Kumbaga everything, lahat nakasalalay sa iyo. So ikaw yung magde-decide, ikaw yung magde-desisyon. You are the director of your story, ikaw yung main character ng story mo, so you can design your life any way na gusto mo siya guys, okay? And in your recent past, meron ditong presence ng water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. Pwede rin ito guys na parang meron kayong naging inspirasyon, no, sa inyong recent past, na parang sinabi niyo sa sarili niyo na kapag umabot ako sa edad na yan, gusto ko ganun din ako, ganun din yung maranasan ko sa buhay, etc. etc. So parang meron nag-serve as an inspiration sa inyo guys, kaya talagang nagpupush kayo, nagpupursige kayo sa inyong pamumuhay. And yung strength nyo mga kapiksi is marunong kayo mag-antay, no? And patience is a virtue. Ika nga, marunong kayo mag-antay, marunong kayong tsumempo, right timing. Hindi rin kayo mainipin, guys. And you're not wasting your time, di kayo nag-aksaya ng oras. And kumbaga habang nag-aantay kayo ng fulfillment ng desires nyo, you are doing everything that you can, no? Dun sa mga free time nyo, mga kapiksi ko na yung mga pwede nyong gawin. So, hindi kayo nagsasayang ng oras, guys.
And in the near future guys, maaari kayo magkaroon ng conflicting thoughts. This is, pwedeng conflict mo to sa sarili mo mga kapiksi. Meron ka mga conflicting thoughts kasi parang dadating yung time in the near future wherein tatanungin mo sa sarili mo, ito ba talaga yung gusto ko? Is this what I really want? Ito na ba talaga yung ipopush ko sa buhay ko? Yung mga ganon guys, no? Dadating kayo din, makakonfuse kayo. And feeling ko guys, meron kayong i-give up. Parang meron kayong i-give up in the future. Pwedeng sacrifice din guys. Pero, yeah, meron tayong nararamdaman na parang i-give up nyo dito. And yung mga suggested approach, mga kapiksi, kailangan palagi kayong maghanap ng inspiration. You have to motivate yourself and inspire yourself mga kapiksi. At saka wag kayong magpadalos-dalos, wag kayong masyadong magmadali sa buhay nyo. Iwasan nyo magdesisyon ng padalos-dalos din. So dapat dapat guys, maging maingat kayo sa pagkilos nyo, no? Maging maingat, wag agresibo, mag-isip ng, alam niyo yun, maayos bago kumilos. What you need to know guys, may mga pagsubok na pagdadaanan kayo habang inaabot nyo yung, habang pinoproseso nyo itong pag-abot sa mga pangarap nyo. So may mga pagsubok yan, may mga challenge, hindi siya magiging madali, hindi siya magiging very smooth. And essential naman ito guys para sa inyong growth and development. Kumbaga para talagang matuto kayo, para talagang ma-develop kayo yung karakter nyo, yung personality nyo, and mag-evolve, mag-grow, no? Yun yung purpose nitong mga challenge and pagsubok na to. Parang susukatin, no? Susukatin kayo, yung inyong kakayahan, kapasidad, kapabilidad, no? Hanggang sa maging mahusay kayo and hanggang sa maging magaling kayo sa buhay nyo, mga kapiksi. Your hopes and fears guys, parang mapaglalabanan mo. Ito guys, diba sabi ko kanina, magkakaroon kayo ng confusion. So dito, nararamdaman natin na parang nagtatalo yung old version mo. Yung old version mo versus yung new version mo. So merong pagtatalo na magaganap, no? So kung ano yung magwawagi, syempre ikaw na lang yung makakapagsabi doon guys. Yeah, pero it's always the old version versus the new version. Syempre kung ano yung tingin mo na mas maganda and mas makakabuti para sa'yo, yun yung panindigan mo, no? Sa buhay mo mga kapiksi. Yun yung papaghariin mo sa buhay mo. And yung potential future nito guys, no, magiging maganda yung, kumbaga everything will be in favor, magiging favorable sa'yo yung resulta nitong mga nilalakad mo. Everything will always work out for you in the future. Everything will be in your favor kung pinoproseso mo right now is yung pagpapalaganap ng iyong kabuhayan, ng iyong karera, no? Everything will always work out for you. Kung meron ka mga bagong opportunities, everything will work out for you beautifully. Kung lalabas ka ng comfort zone mo, kung makikipagsapalaran ka, lahat yan guys, magiging favorable sa'yo yung resulta. So magiging kaaya-aya guys ang iyong kinabukasan according to your will, according to what you deserve in life, Aries. Okay? So napakaganda guys kasi nagiging pabor sa inyo yung resulta. So make sure that you are in control, no? Always of what you want inside your head, and wag kayo masyadong basta-basta magpa-trigger ng kanigahan sa mga circumstances nyo, para talagang kalmado kayo guys. So ito yung next message natin for you, pero bago natin ito basahin, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso?
Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, meron tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa ex-revised breakup, paano mawala ang third party, paano magkaroon ng abundance, mga kapiksi. So lahat ng yan, available, mag-send na kayo ng email guys. And kung naghahanap kayo ng mga pampaswerte na lucky charms or bracelet, aventurine at chassis ring yung recommended ko, check yung description box guys. So ito yung ating nabunot, no? Lumabas siya kanina, no, kung nakita nyo yung na-shuffle natin, lumabas siya. So this message is definitely for you guys. So basahin natin. The seamless, unspeakable, this illuminated space of no distraction and pure potential is beyond the threshold. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat hindi kayo nagpapa-impluwensya, no, sa mga negative na nararanasan nyo sa buhay. Kahit gaano kanina, dapat you stay focused on your goals and on your desire. It is centered and present place where all dreams are birthed. From here you can choose where to go. So kanina, diba, sabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng conflicting thoughts, mga kapiksi. Ibig sabihin, nagtatalo yung isip mo, pero you decide, no, ikaw pa rin yung magdidesisyon where you want to go, and doon magsisimula yan. Kapag nakapag-desisyon na kayo guys, that's where sabi nga dito, all dreams are birthed. Doon na magsisimula yung transition or pagbabago sa buhay nyo, and pwede kayong mamili kung saan nyo gusto, kung anong klaseng dream life yung ma-experience nyo guys. What may be perceived as endless nothingness is the illuminated eternal, the core that all fears may be peeled back to. Step through the darkness and realize it is only a short distance from the white void at the center of creation. Yung mga fears, yung mga doubts guys, it's normal na maramdaman natin, pero wag natin masyadong i-focus guys, because fear is just a state of mind. Nasa isip mo lang siya, but if hindi mo siya pagbubuhusan ng enerhiya, ng atensyon, lahat ng kinakatakutan nyo hindi mangyayari. Okay? So it's better that you focus instead dun sa mga desires nyo, dun sa mga goals nyo, kesa sa mag-focus kayo sa mga kinakatakutan nyo. Short-term, temporary lang ang fears, mga kapiksi. Okay? Herein lies the feeling you may have been striving to meet, yet subconsciously running from. In graceful surrender, know you are held and drop deeper into existence. So, surrender everything to the divine, guys, and you can control your power, guys. You control, no, kung saan ka pupunta, kung anong choice yung gagawin mo sa buhay mo, whether you live your dream life or you do not live your dream life, sa'yo pa rin yan nakasalalay, mga kapiksi. Whether ifo-focus mo yung attention mo sa goals mo, sa desires mo, or ifo-focus mo yung attention mo sa fears mo, sa doubts mo, sa'yo pa rin yan nakasalalay. Either way, you are right. Kahit ano pa yung piliin mo, ikaw pa rin ang tama, ikaw pa rin ang masusunod. So ask yourself, anong pipiliin mo? Yung fears, yung doubts, o yung dreams and yung goals mo, diba? So it's up to you, kapiksi. In the first place, if you are manifesting for the best, kung gusto mo na ma-realize or ma-experience mo yung the best life para sa'yo, bakit ka magfo-focus sa mga kinakatakutan mo, diba? So focus on your desires, guys. So yan yung another message for you guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito guys, i-mind nyo na tong mga favorable na to. Everything is in your favor. Mga kapiksi, itong matibay na pundasyon na buhay, no? Comment down below if story nyo ba to. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe.
Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.